Ako po si Liway, 14 years old po ako nung nagkaasawa. Namatay po yung asawa ko. Kaya simula po nung namatay siya, dito na po kami nakatira. Ang trabaho ko po namumundok, naghahanap ng nyog, nagtsatsaga sa ulan, init. Para lang po, tapos nag-iingat na rin po. Nag-iingat sa madudulas na daan. Pilit pong nilalakad yung daan, maihatid lang po yung nyog sa palengke. Kahit madulas yung daan, nag-iingat lang po. Minsan pa ay nakakapagod at nakakaawa ang hirap ng buhay, pero ginagawa ko po ito dahil sa kinabukasan ng mga anak ko. Sa bawat niyog na aking nakukuha ay dala na rin po ito ang pag-asa at lakas para magpatuloy. Ano nga ba ang buhay ng isang ina sa bundok na nag-iisa? Samahan ninyo ako sa vlog na ito at ipapakita ko kung paano kami nabubuhay, paano kami lumalaban sa hamon ng buhay. Mabuti may mga may-ari ng lupa na pumapayag na manguha kayo ng nyug, mamulot kayo ng nyug sa niyugan niya. Meron po, dito po, yung dito may-ari nito, mabait po. Pinapayagan kayo. Pinapayagan po kami. Minsan nga po, tinutulungan pa kami maghanap eh. Shout out sa may-ari ng lupa. Pakabait niyo. Hindi kasi lahat. Opo. Pumapayag, Hindi po talaga. May time po dun sa kabila, yung una po namin pinupuntahan. Pag nahingi kami, hindi po kami pinapayagan, minumura pa po kami. So tinatandaan nyo yung mga lugar na yung may-ari ng lupa, payag. Opo. Pagganto. Ang tawag dito, maglalado. Maglado. Maglado po ang tawag dito ka wild sa Bicol. Depende po, minsan tawag namin dito matanlaya. Opo. Bakit naman matanlaya? Kasi po sinisipat po namin kung saan yung may mga layang nyug eh. Matanglaya. Minsan pala ang tawag nila sa trabahong ito, matanglaya. Sinisipat nila. Tinatandaan po namin yung may mga malalaglag na nanyog. Ang buhay ng maglalado ay hindi biro. Sa aming pamumulot, may ilan na madamo, may ilan na hindi payag na kami ay manimong. Ano yung pinakamasaklap yung karanasan? Yung pinagmumura kami at pinagbabasag yung nakuha namin nyog. Yun po yung pinakahassle na naranasan namin. Yung pagod ka na tapos... Sasasumpungan kayo ng may-ari. Opo, tapos... Pinagmumura kayo, basag yung nyug nyo para hindi nyo maibigta. Opo. Ganun. May panahon na ba na inaabot kayo ng ahas? Nakakita ng ahas, opo. Pero hindi pa naman kayo. Opo. Hindi pa naman kayo inabot. Saka ngayon, anong oras na? Mag-alas 12 na. Anong plano nyo? May baon ba kayo? May kanin? Wala po. Nauwi po kami dito pag isang sako na po kami, gano'n. Hanggang anong oras yun? Minsan po, pag kami na maga, pag maga kami na punta dito, kakakoy kami alas 4, alas 3. Wala nang tanghalian talaga yun? Wala, buko. Buko na. Kung Sabaw, ano lang opo. Kaya sabaw ng nyug, mainom po kayo pag nauuwi nyo. Ganito pala ang buhay ng maglalado. Madalas, ang pamatid gutom sa bundok ay sabaw ng niyog. Kasabay ng takot na hindi lahat ng may-ari ng lupa ay pumapayag na mamulot sila ng laglag na niyog. Araw-araw, naglalakad si Liway at Joan sa makitid, matarik at masukal na daan. Hawak ang pag-asa na may mapulot na niyog. Hindi madali ang maghanap dahil minsan, buong araw daw silang naghahanap pero kaunti lang ang napupulot ng niyog. Kawild, ipinapaalala sa atin ang buhay ni Liway at Joan na hindi lahat pare-pareho ang laban sa buhay. May ilan na abala sa pag-abot ng pangarap. Samantalang may iba naman na katulad nila, abala sa kung paano makakaraos sa araw-araw.
Kaso mahirap din yung ganitong trabaho. Opo. Kasi Ingatan din po. Kasi ano yung mga panganib na madalas na maranasan nyo? nalalaglag ho sa balon. Oo, kasi madamo. Opo. Di ho namin alam kung saan. Kasi di ba ho, uso din dito yung kabod. Yun. Naranasan ho namin malaglag sa balon. Kanina ni Jubilin, habang nag-shooting kami, kinagat kami nung tabuan. Opo. Sakit mga kawes. Tabuan. So mga panganib din yung ganitong trabaho. Siyempre yung ahas sa pinakapanganib. Mm-mm. Pagka nakasumpong kayo ng ibang tao sa bundok na hindi nyo kilala, Naiwas na lang po kami. iwas na lang kayo. Tapos nahanap na lang po kami ibang lugar na pwede namin hanapan ng nyug. Ganun ba? Kasi po, hindi rin naman po bagaan minsan. Sa akin po, yung side ng mga anak ko, yun po talaga yung Yun yung pinakadahilan. dahilan kung ba't ako nagaganto. Kasi nakwento mo kanina na yung mister mo pakamatay. Opo, Tapos may naiwan sa yung dalawa. Dalawa. Yung panganay mo ay 6 years 6, 6 years old. Tapos yung bunso mo. 3. So yung ito na yung pinakang paraan mo para Opo. pustahan yung pangangailangan nila. Siyempre may mga nanonood sa atin na para sa kanila bawal tong ginagawa nyo. Ano yung mensahe nyo sa kanila? Alam po naming bawal sa iba kasi, di ba, ganito. Isa na po kasi nito, ng nyog. Kami naman po bago dito is nagpapaalam. Tapos, hindi naman po kami bigla-bigla na lang nakuha pag hindi ko kami nagpapaalam. So mga kawal, yung ginagawa nila to sa ibang lugar, bawal to. Pero dito naman, nagpaalam sila. Saka may mga may-ari ng lupa nga na nakauunawa sa sitwasyon nila. At parang kayo lang ang pinapayagan dito. Nupo, Kasi kilala kayo Mhm. na ganito yung sitwasyon nyo. Kayo pinapayagan dito na maghanap ng nyog. niyog na mga nalalaglag na hindi na naisasama sa pagsusupra. At kwento nyo, matagal na panahon nyo na itong ginagawa. Opo. Nakasanayan na rin po namin. Bakit nga pala kayong dalawa magkasama? Magkaibigan kayo, magkapatid, o magkaano? Magkaibigan po. Kaibigan lang. Ganito ginagawa namin dito pag nagpapahinga po. Nanguha ng pili na mamulot, tas dinadala sa bahay. Ibigay sa bunso ko, sa panganay. Kasi pasalubong paborito po nila to eh. Kaya pala di mo kinakain. Mhm. Ay. Ay. Ang buhay ng maglalado ay hindi biro sa aming pamumuhay. Ito po ang aming tanghalian dito sa bukid. Namumulot ng may mga tubo na. Tapos yun yung ginagawa naming tawid gutom. Hindi naman kayo kakasakit yan. Hindi naman po, sanayan lang po. Pag hindi ka po sanay, Ang buhay ng maglalado ay hindi Gusto niyo po? biro. Ayaw niyo po, di ba? Ako na lang po makain. Masarap naman. Pampalipas po ito ng gutom. Dito sa bundok. Ito po yung kinakain namin. Wala kang boyfriend ngayon? wala po. Pero mga nanliligaw, meron po. Kaso ayoko lang kasing dumating sa point na, di ba, nagkaganon yung asawa, tas magkakameron ako ng panibagong Baka ko kasi, yun lang yung pag-awayan namin magjowa tungkol sa mga anak ko. Kasi hindi ko po talaga di ba po may mga na sinasaktan yung anak, nung stepfather, ganito, ganyan. Ayoko pong maranasan yun ng anak ko. Kaya sabi ko, kung may darating man po siguro, pag malalaki na yung anak ko, pag alam kong na nila. So ngayon, hindi ka muna tumatanggap ng manliligaw. Hindi po. Tama naman yung karoon tayo. Baka naman yun lang yung mga Opo. Naranasan din po kasi namin na sa side ng aming mother na sinasaktan kami nung stepfather namin. Kaya yun yung ayoko maranasan ng anak ko. Opo. Karamihan baga po yung ganun. Sinasakit yung pag tunay na anak. Eh, mahirap yung mag-asawa ng anak.
Maasawa ka po pag kilala niyo na pulbusan yung ugali ng lalaki. Ano trabaho ni Mr. mo pala? Asawa ko po, contraction po. Lagi naman siya may trabaho. Minsan po wala, minsan mayroon. Hindi po araw-araw may trabaho. Ibig sabihin, tumatakot kaya Opo, kaya nagbubundok po. naman lang talaga. Mas maganda po kasi mag-asawa, tulungan. Ayoko naman po mag-asawa pag mag-asa sa asawa. Napakahirap. Kaya po, alam mo, Lalo kahirap liway ang buhay ng nagsusulong nanay. Sobrang hirap po. May mga times na lang na sa dami ng problema mo, bigla ka na lang bi-breakdown. Isipin mo paano ka nabukasan, paano mo ulit siya ilalaban. Anong ginagawa mo kapag nalulungkot ka, nawawalan ka na ng pag-asa? Ano, na-pray na lang po, tas focus sa mga bata. Parang yung mga bata na lang din po kasi nagiging lakas ko eh. Sila na lang yung nagiging sandalan ko. Na, pag naisip ko na, parang gusto ko nang sumuko, gusto ko nang naisip ko paano, pag sumuko ko, paano yung mga anak ko. Ilan taon yung bunso mo? 3 po. Anong may papayo mo sa mga tulad mo na bata pa ng asawa? Sa mga kabataan ngayon? Sa mga kabataan po ngayon, ang may papayo ko lang, huwag kayong magmadali sa pag-aasawa. Kasi sobrang hirap, lalo na pag dumating ka sa point na naging single mother ka, sobrang hirap nung hindi mo alam kung saan ka kukuha ng lakas. Hindi mo alam kung kanino ka kakapit, kanino ka lalapit para ipatuloy yung mo sa mga anak mo. Kaya sa mga kabataan ngayon, wag na muna kayong mag-asawa. Darating at darating kayo dyan. Huwag nyo na munang madaliin. Kasi pinagsisihan ko rin na minadali ko. Pero hindi naman as in pinagsisihan kasi thankful pa rin ako kasi nagkameron ako ng mga anak. Yun yung pinasasalamat ko. Ilan taon ka nung mag-asawa ka? 14 po. Si Mr. nun, ilan taon? 17. Oo, pares kayong kabataan. Mhm. Anong reason? Ba't nag-suicide si Mr. mo? Hindi ko rin po alam eh. Kasi po, Depression? siguro po ganun kasi ang hirap po kasi sa side ng family niya, nag-away ho sila sa side ng niya. Ibig sabihin, hindi sa inyo. Hindi po, side ng family niya, nag-away sila hanggang nagsakitan sila. Tapos naglabasan sila ng sama ng loob na kami nga bata pa, pinabayaan mo, sumama ka sa ibang babae, iniwan mo kami. Tapos ngayon, dahil lang sa babaeng yan, inaway mo kami. Wala siyang note nung Wala po. Basta't simula po nung nag-away sila, lagi na lang po siyang parang tulala, hindi mo siya makausap ng ayos. Kinakausap ko naman po siya, sinasabihan ko siya ng hindi ko po alam, gagawin niya po pala yun. Hindi mo naramdaman na may plano siyang gano'n. Wala po, basta't po, sanay po kasi ako doon na, pag uuwi po yun ng trabaho, kasi ang trabaho po nun, Mina, 24 hours po siyang wala. Tapos pag 24 hours niya, uwi siya 24 hours ulit. Nung time na yon, pitcha Gis, pasok siya sa work. Tapos 11 labas niya. Basta't ang ginawa niya nung 11 na yon, ay mama, ayoko nang kwento. Ginawa niya po nung sabi niya, Jawa, punta muna kayo kila Papa, dun muna kayo. Pinalis kayo? Opo, pero sanay po kasi kami, ganun ginagawa. Kasi pag yun po galing trabaho, ayaw po maistorbo sa bahay. Natutulog lang po talaga siya. So sabi niya po ganun. Sabi niya, pagising ko mamaya, kukunin ko yung pera. Mapabayan tayo, ganyan. So pagbalik ko po mag-aalas 3, wala na po siya. Sa loob ng bahay siya Mismong sa kwarto po namin. Anong naramdaman mo nung makita mo ganun? Sobrang hirap po. Na-shock na lang po ako. Hindi ko na po alam gagawin ko nung time na yun. Hanggang gano'n. Anong una mong ginawa nung makita mo nakabitin si Mr.? Hindi ko po alam. Basta ang alam ko po, nagsigaw lang po ako. Sa kapitbahay. Opo. Tawag ka. Tapos na anuan ko na lang po, wala na. Nasa na po siya, morgue. Nung time na yun. Ang hirap ng
Opo, sobra. Binala ko din po kung gawin yung ginawa nun. Sabi ko siguro po 1 week pa lang siya na, di ba, na ililibing, tas 2 araw pa lang. Binala ko din siya. Ginawa ko na po. Nakita lang talaga ni Papa. Ano, pag ang advice namin, pag nade-depress ka, parang wala ka ng lakas, makipagkwentuhan sa iba, ito sa friend mo. Makipagkwentuhan para yung isip mo madalibot sa ibang bagay. Hindi kawawa yung mga bata kung may iwanan mo. Kalaban mo talaga din yung depression. Depress. Kasi nga alam po kahit papano. Ngayon, utay-utay ko lang pero hindi po as in nakakalimutan kasi may mga gabi pa rin umiiyak ako, lalo na pag naalala ko. Iisip ko na lang yung mga bata. Si Liway ay isang ina na maagang nasubok ng buhay. Naiwan siyang mag-isa nang pumanaw at magpakamatay ang kanyang asawa. At mula noon, siya na ang naging sandigan ng kanyang 2 anak. Para sa iba, ang pamumulot ng niyog ay maaaring ituring na pagnanakaw. Pero sa mata ng isang ina na desperadong maghanap ng paraan para mabuhay ang kanyang pamilya, ito ay hindi krimen. Ito ay isang tahimik na pakikipaglaban para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang kwento niya ay paalala na sa likod ng bawat taong hinuhusgahan, may laban na hindi natin nakikita. At pinsan, ang pinakatahimik na sakripisyo ang siyang pinakamalakas na patunay ng pagmamahal. Dami po namin nakuha ang pako. May pangulam na po. Wala ka pang pambangon, paano pang ulam? Sa wakas, tapos na silang mamulot at magbunot ng niyog. Isa-isa nilang inilagay sa sako ang lahat ng niyog. Parang binibilang ang pagod na kanilang pinaghirapan sa maghapon. Mabigat ang sako, pero mas mabigat ang responsibilidad na pasan ni Liway sa kanyang balikat. Maingat niya itong iniangat sa kadahan-dahang pinasan sa balikat. Kahit ramdam na ang kirot sa katawan. Sa bawat hakbang pababa sa bundok, naroon ang pagod, pawis at hapdi ng paglalakad. Pero kasabay nito ang munting ginhawa sa isip na may maiuwi na naman siya para sa kanyang anak. Babae. Hindi lang sako ng niyog ang kanyang pasan, kundi ang pangarap na makaraos. Ang pag-asang bukas ay may makain. At ang matibay na paniniwalang ang bawat hirap ay may dahilan. Sa katahimikan ng bundok, maririnig mo ang tunog ng kanyang mga hakbang. Mabagal, mabigat, pero puno ng lakas. Dahil para kay Liway, ang bawat pag-uwi na may dalang niyog ay isa na namang tagumpay laban sa buhay. Pero mga ano to, 30 to 40 kilos. Mga ilang kilometro to? Mga 4 na kilometro po hanggang palengke. Ang palengke, nilalakad niyo yun. Opo, pero minsan pag nadaan tricycle, sinasakay na po namin. Kaya lang, Kaso nababawasan lang ho ng pamasahe. 150. Magkano ang kilo nito per kilo? 17 lang po. So madalas pag ganito karami, nakakatig magkano naman kayo? Depende po. Minsan pinakamababa namin 250. 2 lang kami. So maghapon na yun. Opo. May isa pa. Yung butas. Ayun talaga oh. Tulo. Nyog po. Nyog po. Ganyan. Yan lang? Oo. Asawa ko po, patay na. Patay mo ba ulit? Hindi po, patay na po talaga. Asawa ka ulit? Ayoko na nga Ay, po. naku, sabi mo lang yan. Bata ka pa rin. Hindi po, siguro darating tayo dyan, pero wag na muna ngayon. Wala pa ngayon. Ang hirap ng buhay. Pag masawa ka na kaya kang buhayin at saka yung anak mo. Kontratahin mo siya, oh. Magkano? Ay, dito ko pinatapos yung mga Magkano? anak.
Magkano? Nagkamuda ko. Ha? Kailangan yun. 500 po ang binigay mo. 400. 400 po. Pagin daw nun ng 10 dyan. Akin 10, bibilaw palamig. Wala ko 10. Paano yan? Okay na, sa next na punta na namin. Pagbalik mo ha. Oh yes. Salamat po. Oh yes. Kali pa ang madalang kuhan. Sunod na punta na namin. Sabay 10 ako na lang. Mm. Hindi tayo ng mga bigas na kuya. Ngayon natin 20 na, wala na ano kuya. Pagod na pong maghinga. So sa video na ito mga kabad, napanood natin yung tapang ng mga ina. Hindi biro yung buhay sa bundok. Paulit-ulit kang pupunta sa bundok, maghahanap ng niyog, ano, mapanganib, mapagod. Saka ang lakas mo Binuhat mo lang yung mga 30 kilos siguro yung buhat-buhat niya. 30 hanggang 40 kilos. So ganun yung lagi yung trabaho araw-araw. Opo, yun na po yung pinaka-routine namin araw-araw. Saka sabi mo kanina, parang yun na yung paraan mo para makalimot sa mga Opo. problema. Iwas stress na rin po. Biro yun mga kawain. At salamat sa panonood nyo hanggang dito. Magbibigay nga pala tayo ng kaunting tulong para sa kanila. May binigay po si Ma'am from Lakewood, California ng 3,000 para sa kanila. Dagdagan natin ng 1,000 para tig 2,000 sila. Pasensyahan nyo na muna Liway. Thank you Jovelyn. po. Salamat po. Sana makatulong sa inyo. Salamat po na marami. Malaking tulong na po to para sa amin. Makakabili na ako ng gamot ng aking hinihikang bunso. So, kinagamot pala yan. May sakit pa Opo, hinihika po. yan. May hika siya. Nung nakarang po, 1 linggo, nalabas pa lang po kami ospital. Ayun ko. Alam niya, pinag-uusapan siya. Ba't may lagnat ka rin? Babae, lalaki? Babae po. Babae. Si Ira. Ira. Hello, Ira. Hindi naman niya hinahanap yung tatay niya. Hindi naman po. Hindi niya Yung pa alam. panganay ko po. Kung ano yung naghahanap. Saka si Jubilin po, mga kawaib, may anak din. Pero yung asawa niya may trabaho. Kailangan mong tulungan kasi hindi sapat. So bukas, kamakailan, babalik ulit kayo doon. Palilipasin nyo lang yung ilang araw para may malaglag uling niyo. Opo. O kaya sa ibang lugar naman kayo maghahanap. So ganun yung buhay mga kawaib ng maglalado. Tawag dito. Maghahanap ng niyog. Hindi madali ano. Opo, hindi po talaga. Mahirap. Mahirap po. Pero kailangan kayanin po. Kailangan po kayanin po kasi pag hindi ka po nagtiyaga, magugutom ka po. Gutom ka tapos yung mga anak mo. Gutom po. Napakasakit para sa isang ina na naghahanap ng pagkain yung anak tapos wala kang maibigay. Opo. Ang hirap po talaga. Nakakaano na lang magtuturo yung mga anak mo. Magtuturo yung anak mo na wala kang maibigay na pera. Yun. Bilang ina, nakaka-down po yun. Naiyak na si Jubilin. No? Ramdam namin yan kasi may mga anak din kami. Alam namin yung hirap, yung bigat ng responsibilidad na pinapalaki ng mga anak. Sige lang, okay lang yan. Naunawaan yan ng mga viewers natin. So, may maraming manonood sa atin na sana hindi man makatulong sa material, may sama nyo na lang sila sa panalangin natin. Laking tulong na yun mga kawain. For sure, marami sa mga nakakapanood sa atin dyan, mga katulad nyo rin yung pinagdaraanan sa buhay, responsibilidad sa buhay. May mensahe ba kayo sa kanila? Sa akin naman po, ang mensahe ko sa kanila, laban lang. Huwag silang sumuko. Kasi darating at darating yung point na hindi ka nasa ganong sitwasyon. May makaka-recover ka rin, makakaano ka rin sa sitwasyon na ganon. Kaya laban lang. Pag sumuko ka, talo ka. Sabi nga nila, pag masipag at may tiyaga ka, may mararating ka. Yun. Sabi nga nila, ang buhay parang gulong. Ano? Opo. Minsan nasa ilalim. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Kaya sabi nga nila, laban at tiyaga, yan ang pinaka-the best na paraan para makaya mo yung pang-araw-araw na responsibilidad mo. So, bukod sa pabumundok nyo, ano pa yung ginagawa nyong sideline? Para kumita. Extra po. Maglinis ng bahay, maglaba,
nagkukontrata, nagtatabas, Pati ganun. pagkatabas. Upos, gamas po ba? So, nakita talaga natin mga kawad sa video ito sa buhay nila na kung gaano kalakas yung pagmamahal ng isang ina. Gagawin lahat para sa mga anak. Gagawin ko, ang bilang po ina, gagawin mo lahat para din sa anak mo para mabuhay ka. So, napatunayan natin mga kawad sa video ito na hindi sukatan yung pera para maging masaya sa buhay. Totoo, mahalaga yung pera. Totoo po mahalagang pera. Pero mas mahalaga Pero mas yung mahalaga may yung puso ka. Puso ka. Diba? Yung marunong ka pong May pagmamahal sa pamilya. pagmamahal. Kasi yung pera naman po, hindi mo naman madadala yun. Pero yung pagmamahal at ano mo sa pamilya mo, dala mo yun panghabang buhay. Salamat sa inyo. Pinayagan nyo kaming makita yung struggle nyo sa bundok. Mabidyohan yung ginagawa nyong hanap buhay. Pagmamahal nyo sa pamilya. Maraming salamat. Wildlife, oh, oh.